Kailangan mo tanungin ng sheriff at ang abogado tungkol dyan. Gusto ko rin pero kailangan niya muna magpakita. Isang sheriff ng Indiana at ang kanyang asawang kandidato bilang kapalit niya sa Clinton County ay parehong nahaharap sa mabibigat na paratang ng pandaraya. Sa ngayon, inaakusahan silang gumawa ng dalawang malaking modus para yumaman gamit ang pera ng county. Kasama umano sa modus ang pagkuha ng pondo mula jail commissary para sa sarili at pagpapanggap na may kapansanan ng mahigit 10 taon na kumita ng daan-daang libong dolyar mula pension fund ng state police. Ayon sa mga otoridad, posibleng naging dahilan ng pagbagsak ng mag-asawa ang social media posts. Binububusisi natin ang isang matinding 13 pahinang affidavit na isinampa sa korte sa Indiana. Maligayang pagdating sa sidebar, inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, sandali lang. Bago tayo magpatuloy, kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa app na ito na sigurado ako magugustuhan ninyo. Ang tawag dito ay Upside. Sige, ang Upside ay nagbibigay sa iyo ng cashback, dagdag na cashback sa mga pang-araw-araw na binibili mo tulad ng gasolina, groceries, takeout. Ganito ang gagawin mo. I-download mo lang ang Upside ng libre. Pumili ng offer sa mahigit 100,000 lokasyon, magbayad gamit ang card. I-verify ang transaksyon at magkakaroon ka ng cashback. Halimbawa, magpagasolina o mag-takeout ako, titingin muna ako ng offer sa Upside. Pagkatapos kong gumastos, lalabas ang pera sa app at pwede ko itong ilipat sa bank account ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $100 at $54 pabalik kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code. Gamitin ang promo code na sidebar para sa dagdag na 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke mo. Sana matry mo ito. Marami akong nabanggit sa intro kaya bago simulan, gusto ko lang linawin na mga paratang pa lang ito. Inosente pa rin sila hanggat di napapatunayan ang kasalanan. Mamaya ng kaunti sa programa, mag-iimbita ako ng isang abogado na magpapaliwanag tungkol dito at sa lakas ng mga paratang na ito, pati na rin sa lakas ng kasong ito at kung ano ang dapat nating isipin. Pero ito ang punto. Kapag nakita mo ang Facebook ni na Rich at Ashley Kelly, parang nabubuhay sila sa pinapangarap na buhay. Aktibo sila sa komunidad at may trabaho bilang opisyal ng batas. Sabi sa ulat, may 8 anak ang mag-asawa at 4 ay nakatira pa sa bahay. At sa ngayon, si Rich ay nagsisilbing sheriff ng Clinton County, Indiana. Isa siyang retiradong state trooper, tumakbo siyang walang kalaban para sa sheriff at nagsimula ang kanyang termino noong 2019. Muli siyang nahalal noong 2022. Matatapos ang termino ni Rich sa pagtatapos ng 2026, inanunsyo niyang tatakbo siya bilang county commissioner habang ang asawa niyang si Ashley ang tatakbo para pumalit sa kanya bilang sheriff. Sa kanyang Facebook announcement ng kandidatura, isinulat ni Ashley, CP, ang aking asawa na kasalukuyang sheriff ay hindi na bahagi ng tanggapan ng sheriff, ngunit mananatiling mahalagang katuwang at suporta habang siya'y magsisimula ng bagong gawain sa labas ng pagpapatupad ng batas. Kaya kapag binisita mo ang mga Facebook page ng mag-asawa, makikita mo roon ang lahat mula sa mga update tungkol sa pamilya, mga larawan ng espesyal na okasyon, hanggang sa mga anunsyo tungkol sa paparating na eleksyon. Pareho rin silang may mga Facebook page na nakalaan para sa kanilang mga kampanyang pampulitika. Pero, ang mismong mga social media page na yon, ang di umani nagbigay sa mga investigador ng umani ebidensya para sampahan silang dalawa ng mga kasong felony. Inosente sila hanggat di napapatunayang may sala. Pero kailangan ko pa rin ipaliwanag. Ayos ba? Lumabas na ang mga kasong yon ay pinakabago lang ng patuloy na investigasyon kina Ashley at Rich. Ayon sa record ng korte, si Ashley Kelly ay may 2 kaso ng panlilinlang, isang kaso ng pagnanakaw at isang kaso ng maling gawain bilang lingkod bayan. Ang detalye ng paratang ay tatalakayin pa. Si Richard Kelly kinasuhan ng 2 bilang ng pagtulong, pag-udyok o pagdudulot ng panlilinlang, isang bilang ng pagtulong, pag-udyok o pagdudulot ng pagnanakaw, at opisyal na maling gawain bilang lingkod bayan. Kaya ayon sa media outlet na WIBC, sa ilalim ng batas ng Indiana, at baka hindi mo alam ito, lumalabas na ang isang sheriff ay maari magpatuloy sa panunungkulan sa opisina kahit na siya ay iniimbestigahan o kahit na siya ay may kaso na isinampa laban sa kanya. Kapag napatunayang nagkasala, agad silang tinatanggal sa pwesto. Ang mga tuloy-tuloy na paratang kay Sheriff Kelly ay mukhang ikinainis ng mga county commissioner. Bakit ko nasabi yon? Noong Abril 7, ipinadala si Chief Deputy Sean Mayfield sa pulong ng komisyon bilang kinatawan ng sheriff. At ang hakbang na ito ay iniulat na binatikos ni Commission President Jordan Brewer bilang ika nga kaduwagan.
Tingnan ninyo ito. Kaya naman, nagpadala kami ng liham ilang linggo nang nakalipas na humihingi ng impormasyon. At sa totoo lang ay hindi kami binigyan ng kahit anong sagot. Kailan po namin matatanggap ang mga video na hinihiling namin? Nasa sheriff at abogado po yan. Pero nalilito ako kasi hindi ba public record ang mga yon? Kailangan ninyong tanungin si sheriff at ang abogado tungkol dyan. Gusto ko pero dapat siya magpakita. Sana nandito na siya sa susunod. Sana nandito na siya sa susunod na pagkakataon. Kapag nagtago ka, mahirap magtanong. Naawa ko sa'yo dahil ikaw ang kailangang humarap dito. Responsibilidad niya ito, pero pinipili niyang hindi kumilos. Sana nandito na siya sa susunod at siya na ang makakasagot sa lahat ng tanong ninyo. Sa totoo lang, may pagdududa ako dyan. Kaya sa tingin ko, alam mo yon, nagkaroon ka ng isang presidente ng board na naglabas ng kanyang pagkadismaya. Sa tingin ko, ginamit ang terminong galit siya. Sa tingin ko, lahat na uwi ron dahil frustrated na ang lahat. Lalo at matagal na itong nangyayari, mga 2 buwan na siguro. Sa tingin ko, lumabas ito noong kalagitnaan ng Pebrero. Ngayon, papalapit na ang kalagitnaan ng Abril. Walang dahilan para tumagal ng ganito ang mga hinihingi naming dokumento, lalo na't hindi naman ito konektado sa investigasyong kriminal ng pulisya ng Estado. Kaya siguro, ang tanong ko lang ay, ano bang dahilan ng pagkaantala? Yan ang gusto kong malaman. Sa tingin ko, gusto rin yan malaman ng lahat. Sinabi ko na ang dahilan ng pagkaantala. Naghihintay lang kami sa kriminal na ito. Hindi naman ganun ang kaso. Sa tingin ko, gets ko ang ikinababahala ng lahat. Pero hanggat andyan pa ito, di pa natin matatapos. Kaya yan muna, sagot ko ngayon. Sige, tuloy lang. Nakipag-ugnayan ka na ba sa pulisya ng Estado? Hindi pa, wala pa. At ikaw daw ang namumuno sa investigasyon tungkol sa investigasyon ng ating supervisor. Ang mga detective ang gumagawa ng trabaho. Kaya alam mo, inaakala kong ikaw dapat ang lapitan. Tama ba? Kapag nagsimula na silang magtanong. Pero 2 buwan ka nang walang kontak sa kanila. Hindi ako, nasa kanila ng kaso na yun. Kapag tumawag sila sa atin, doon natin naayusin. Tanong lang, may dahilan ba? Naiintindihan ko ang tanong. Pwede mo ba, bakit mo sila tatawagan at tatanungin? Ibig ko sabihin, hindi ba ganon? Siguro kaya ako naman. Pero sa ngayon, hahayaan ko muna silang tapusin ang trabaho. At pagkatapos, ay aayusin na natin lahat. Kung hindi pa sila nagsisimula, wala pa silang ginagawa at hindi ka pa kinokontak. Bakit hindi mo na lang sila tawagan para malaman ang status natin ngayon? Sa ngayon, doon talaga papunta yan dahil parang pinapatagal lang natin ang sitwasyon. Yun ang ibig sabihin nun, di ba? Naintindihan ko ang sinasabi mo, pero sa ngayon, ganyan talaga mangyayari. Ikaw ang namamahala, kaya sabihan mo kami agad kung may balita. Ipaparam mo sa inyo, sige. Wala na akong ibang sasabihin. Sige, sana sa susunod ay meron na akong mas marami. At kung wala dito si Sheriff, mabibigay ako ng update sa inyo at sana ay meron pa tayong dagdag na impormasyon. Magkakaroon ako ng mas maraming impormasyon. Meron na ako ngayon. Ayaw naming ilagay ka sa alamanin. Naiintindihan ko. Matapos ang 48 oras, parehong kinasuhan ng pandaraya ang 2 Kelly. Isang sergeant detective na may halos 30 taon ng karanasan sa Indiana State Police ang nagsumite ng affidavit of probable cause noong Abril siyam. Ito ay sinumpang salaysay na nagsasaad ng sapat na dahilan na may nagawang krimen. Binibigyan tayo nito ng ideya sa mga paratang sa kasong ito, okay? Kaya ito ang mga inaakusang nangyari ayon sa timeline na binubuo ng mga investigador base sa affidavit na yon. Si Ashley Kelly ay naging state trooper noong Disyembre ng 2007. Hiniulat na siya ay nasugatan sa trabaho at naka-full disability sa Indiana State Police. Mula Oktubre 2015, katalakayin pa natin ito kasamang mga detalye ng pinsala dahil mahalaga ito. Noong 2018 nang mahalal si Rich bilang sheriff, gusto niyang italaga si Ashley sa 2 posisyon sa opisina. Iniulat na siyang magiging jail matron at jail commissary manager. Ayon sa probable cause affidavit, kailangan ng empleyado ng Indiana State Police ng pahintulot mula sa ISP Human Resources at Legal Division at pinal na otorisasyon ng superintendent. Bago pumasok sa trabaho sa labas o non-departmental employment, NDE, ang rekisitong ito ay saklaw ng Standard Operating Procedure. Nagpapatuloy,
Sinasabi na ang mga trabaho ng jail matron at jail commissary ay, ayon sa batas, magkahiwalay at natatanging mga tungkulin na hindi maaring gampanan ng sabay. Bawat posisyon ay mangangailangan ng sarili nitong NDE na pag-apruba. Muli, trabaho ito sa labas ng departamente. Kahit nasa disability status si Ashley Kelly, empleyado pa rin siya ng Indiana State Police, kaya sakop pa rin siya ng mga NDE requirements. Bukod pa rito, dahil sa kanyang disability status, kinakailangan pa ng karagdagang mga kondisyon bago maaprubahan ng anumang ganitong trabaho. Noong Oktubre 30, 2018, nag-email ang asawa ni Ashley Kelly na si Sheriff-elect Richard Kelly sa Human Resources ng ISP ukol sa mga mungkahing kondisyon ng trabaho ni Ashley Kelly bilang jail matron. Tungkulin itong itinatakda ng batas na kailangan ng sheriff na italaga at pangasiwaan. Sa batas ng Indiana, ang sheriff ang nagtatakda ng kwalipikasyon at may ganap na kapangyarihan sa pagkuha para sa posisyong iyon. Ngayon, ang dokumento ay tila may screenshot ng email na yon. Ayon sa investigador, sinabi niyang ang posisyon ay hindi nangangailangan ng uniforme, malapitang pakikisalamuha, duty belt, espesyal na tungkulin o autoridad, at kadalasan ay administratibo lang tulad ng payroll, budget at pagsuperbisa sa clerical staff. Ngunit tila natuklasan ng mga investigador ang maraming ebidensya na, ayon sa kanila, ay nagpapakita na madalas lumalampas si Ashley sa kanyang job description. Tulad ng nabanggit ko, hindi ito ang unang beses na pinagdudahan ng Indiana State Police ang kilos ni Rich at Kelly. Ayon sa ulat ng Fox, 59 buwan bago manumpa si Rich bilang sheriff, bumuo umano siya at ang kanyang asawa ng isang LLC. Isang limited liability company ang Leon LLC. Sa investigasyon ng Indiana State Board of Accounts, may puklasan na si Ashley ang may-ari ng 50, 1% ng kumpanya, habang si Rich ay may 40%. Ayon sa ulat, natuklasan ng board ng LLC ay tumanggap ng mahigit $200,000 na hindi autorisadong bayad mula sa jail commissary. Walang nakasulat na kasunduang pumapayag sa mga bayad na yon. At hindi rin umano na ipaalam sa county ang pagmamay-ari ng mga Kelly sa LLC. Kaya makikita mo kung totoo ang mga paratang na ito, kung bakit ito nagiging problema. Ngayon, sa puntong ito, ayon sa investigasyon ng State Patrol, tumigil na raw ang pagbabayad ng komiseri sa LLC. At sa halip, ay direkta na raw napunta kay Ashley. Kailangan sana ng bagong NDE, pero mukhang hindi naman ito na-isumate. Sa investigasyon sa commissary issues, sina Rich at Ashley ay sinampahan ng 3 kaso ng misconduct at 1 kaso ng conflict of interest bilang public servant, ayon sa Indiana media outlet WISH-TV. Nag-plead silang not guilty, nagtrabaho pa rin sa sheriff's office, at ayon sa Wish TV, tinawag ni Rich ang mga kaso na isang political farce. Habang hiniintay pa ang paglilitis, noong Setyembre nakaraang taon, ayon sa Fox 59, naglabas ng summary judgment ang isang hukom laban kina Kelly sa isang civil case. Ibig sabihin, natalo sila. Inutusan ng mag-asawa na magbayad ng halos $330,000 pabalik sa estado. Mga $100,000 daw doon ay galing sa gastos ng audit para matuklasan ng umano'y pandaraya sa komiseri. At sa kabila ng mga paratang laban sa kanila at kanilang mga legal na issue, patuloy pa rin daw silang namumuhay. Madalas mag-post sa kanilang personal na social media pages at patuloy na lumalahok sa mga lokal na eleksyon. Pero habang iniimbestigahan nila ang mga issue sa Leon LLC, nagsimulang matuklasan ng mga investigador ang mga aligasyon ng ibang uri ng pandaraya. Marami nagsasabing pinepeke ni Ashley ang kanyang kapansanan para lukuhin ang estado ng daan-daang libong dolyar at tinutulungan pa raw siya ng kanyang asawa. Ayon sa isang probable cause statement, nag-interview ang investigador ng mamamayan at opisyal ng Clinton County. CP, may nagsabing naniniwala silang maling claim ng kapansanan ang ginagawa ni Ashley Kelly laban sa Indiana State Police. Ayon sa ilang saksi sa kasong kriminal, nagpapanggap lang si Miss Kelly sa kanyang pinsala at nagbigay sila ng mga larawan mula sa kanyang Facebook at iba pang media na nagpapakita sa kanya na gumagawa ng mga aktibidad na malamang ay hindi magagawa ng taong may kapansan ng dulot ng pinsala sa leeg. Noon, wala kami nahanap na saksi na gustong tumistigo laban kay Kelly based sa obserbasyon nila. Pero noong Enero ng taong ito, lumapit daw ang 2 deputy sa ISP para i-report na wala talagang kapansanan si Ashley, na nandaraya siya. Sabi ng investigador, nag-report siya ng aksidente sa trabaho noong 2014. Nadulas daw siya sa yelo sa labas ng patrol car at nasaktan ng leeg at bibig. Bumalik siya sa trabaho matapos ang mahigit 1 linggo. Pero sinabi niyang ang pinsala sa leeg niya ang pumipigil sa kanya sa pagtatrabaho. At ang bigat ng ballistic vest na pamproteksyon ang nagpapalala ng kanyang mga sintomas. Ayon sa affidavit,
Nagsumite ang chiropractor ni Ashley ng ulat na nagsasabing pasumpong-sumpong, ngunit hindi matatag na vertigo at madalas na hilo ang nararanasan ni Ashley bilang bahagi ng kanyang disability application. Sinabi niya na hindi siya makapagtrabaho o magmaneho ng mag-isa at pinayuhan siyang wag munang bumalik sa trabaho. Nag-full disability daw siya noong Oktubre 2015 at tumanggap ng bayad mula sa State Police Pension Trust. Yan ang alegasyon. Mayo 2021 hanggang Marso 2026, si Ashley raw ay tumanggap ng mahigit $200,000 ayon sa affidavit. Ngayon, si Ashley ay nagkaroon ng mga follow-up na eksaminasyon sa paglipas ng mga taon. At bagamat sumang-ayon ng mga doktor na hindi na niya kayang gampanan ang tungkulin ng isang state trooper sa aktual na operasyon, maaari pa rin siyang magtrabaho. Ito ang natuklasan ng independenteng medical na pagsusuri noong 2021. Sa kanyang pagsusuri, sinabi ni Kelly ang mga sumusunod na limitasyon. Hindi siya nagmamaneho dahil sa vertigo, pagduduwal, at pakiramdam ng presyon na nararanasan niya sa likod ng kanyang mga mata. Dagdag pa niya, ang paglalaro kasama ang kanyang mga anak. Sobrang paggamit, pamimili, pagva-vacuum, at paghahagis ng bola kasama ang kanyang mga anak ay maaari magdulot ng kanyang pananakit. Pati na rin ang anumang aktibidad na may kinalaman sa kanyang leeg o kanyang balikat. Sa kanyang pisikal na pagsusuri, natuklasan na si Kelly ay may buong lakas sa kanyang mga braso at binti. At normal ang pakiramdam sa mga ito. Mayroon siyang buong saklaw ng paggalaw sa leeg, ngunit nagrereklamo ng pananakit. Mayroon siyang nakakapa na muscle spasms sa leeg. Mahirap gawin ang pagsusuri dahil nagrereklamo siya ng matinding sakit kahit sa magaang paghipo sa cervical spine. Based sa medical na record, nakatanggap si Ashley ng ineksyon na nagbigay ginhawa ng ilang linggo. Ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang paggamot sa hindi malamang dahilan. Noong 2025, isang ibang independenteng doktor ang nagsuri at iniulat na ipinakita sa kanya ni Ashley ang MRI na may pagkasira sa cervical spine, bahagi ng gulugod sa leeg. Ayon sa doktor, normal lang itong pagkasira dahil sa pagtanda, hindi dahil sa pagkadulas o pagkahulog. Ayon sa ulat ni Ashley sa kanyang sakit, napagpasyahan ng doktor na hindi pa siya pwedeng bumalik sa trabaho bilang state trooper. At kahit na ang kapansanan ni Ashley ay naiulat na nasa class 5, na tila pinakamahigpit na kategorya para sa mga disability claim. Ayon sa ulat, nakita umano si Ashley sa mga litrato sa social media na ginagawa ang mga bagay na dati niyang sinabi o tila sinabi na imposible niyang gawin. Halimbawa, may litrato si Ashley na may baby carrier sa likod. Ayon sa specs, 4.6 pounds ang bigat nito. Dagdag pa dyan ang bigat ng isang sanggol o paslit. Kaya may mabigat na pasan si Ashley sa kanyang likod na tsak na maglalagay ng pressure sa kanyang leeg at balikat ayon sa mga investigador. Ayon sa investigador, ang ballistic vest ng mga state trooper na sinabing hindi kayang isuot ni Ashley ay tumitimbang ng 2.5 hanggang 3.2 pounds. May mga litrato rin na natagpuan na nagpapakitang buhat-buhat ni Ashley ang kanyang mga anak sa kanyang mga braso, isang bagay na matagal na niyang sinasabing hindi niya kayang gawin. Ayon sa affidavit, may litrato si Kelly na sumasali sa mga physical na aktibidad tulad ng pagsakay sa kabayo, parasailing, paglalakad sa parada na may bata sa balikat, at paglalaro ng golf. Kaya maraming deputy rin ang nagulat na personal nilang nakita si Ashley na sumasakay at bumababa ng kotse nang walang tulong at nagmamaneho ng malalayong distansya. Nag-post umano siya sa Facebook ng litrato na nagpapalit ng malaking gulong sa gilid ng kalsada habang bakasyon ng pamilya. At may mga alegasyon na si Ashley ay hindi lang basta administrative na trabaho ang ginagawa para sa opisina ng sheriff sa kulungan. Batay sa mga dokumento ng korte, sa pagkukunwaring trabaho niya bilang CCSO jail matron, nasangkot si Ashley Kelly sa ilang aktibidad ng pagpapatupad ng batas. Ang ilang opisyal ng batas mula sa CCSO na nanumpa sa tungkulin ng nakakita sa mga aktibidad na ito. Nagbigay sila ng magkakatugma at nagpapatibay ng mga pahayag na si Kelly ay lumuhok sa surveillance at mga investigasyon sa krimen, tumulong sa mga undercover na operasyon ng droga, humawak at nagbilang ng perang ebidensya, nagpanatili ng mga record ng investigasyon at kumuha ng mga litrato, gumamit ng autoridad bilang supervisor sa mga deputy at lumahok sa mga pisikal na mahihirap na gawain, kabilang na ang mga aktibidad na may kaugnayan sa paghahanap. Nakita ng mga saksi na si Kelly ay gumaganap ng tungkulin at nakikisalamuha sa mga bilanggo sa kulungan nang walang pisikal na limitasyon. Ayon sa undercover na detective, si Ashley Kelly ang nag-supervise sa kanya. Sabi niya, si Ashley ang namuno sa 4 sa 5 undercover operations na nasalihan niya sa Clinton County Sheriff's Office. Ayon sa ulat, umakyat pa si Ashley sa puno para kunan ng litrato ang isang bentahan ng droga. Ayon sa affidavit. Makikita rin sa video noong Setyembre 16, 2022 si Ashley Kelly na masigasig
nag-ehersisyo ng upper body sa gym ng Clinton County Sheriff's Department. Sa recording, makikita siyang nag-ehersisyo ng Russian twist gamit ang 14-pound medicine ball, pati bicep curls, tricep pull-downs at bench press. Hindi tugma ang mga aktibidad na ito sa sinabi niya sa mga doktor na hindi niya kaya ang ganitong ehersisyo dahil sa iniulat niyang pinsala habang naka-duty. Ngayon, ang probable cause affidavit ay may screenshots ni Ashley na umano'y gumagawa ng mga ehersisyo sa gym ng departamente. Napagpasyahan ng detektive ng pulisya ng estado na kahit late mo ang claim ni Ashley Kelly noong 2014 malinaw sa ebidensya na patuloy siyang tumanggap ng disability benefits habang nililil lang ang tungkol sa kanyang pisikal na kalagayan. Ang pagsasama-sama ng direktang testimonya mula sa mga alagad ng batas, video at photographic na ebidensya, mga dokumentadong hindi pagkakatugma sa kanyang mga medical claim, at ang kanyang aktibong pakikilahok sa mga pisikal na mabibig at may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas ng mga aktibidad, ay nagpapakita ng malinaw na pattern ng panlilinlang. Pinatunayan ng asal na ito na kaya ni Ashley Kelly nagampanan ng mga tungkuling higit pa sa mga limitasyong sinabi niyang mayroon siya. Ngunit patuloy pa ring tumatanggap ng disability payments batay sa mga maling pahayag na iyon. Kahit patotoo ang unang pinsala, ang patuloy na pagtanggap ng benepisyo sa ilalim ng maling pagpapanggap ay sapat na upang suportahan ang kasong kriminal na panlilinlang. At ang mga waran para sa kanilang pag-aresto at sina Rich at Ashley ay inaresto ng Marin County Sheriff's Office noong nakaraang linggo. Ipinapakita ng mga record ng korte na sila ay pinalaya matapos maglagak ng $1,000 na cash bond bawat isa. Ayon sa Wish TV, hiniling ng Clinton County Commissioners na magbitiw agad sa pwesto ang mag-asawang Kelly. Quote, sa loob ng maraming taon, ang mga isyung ito ay nangangailangan ng malaking oras, atensyon, at pondo ng mga nagbabayad ng buwis upang matugunan. Ipinapakita ng mga bagong kaso ang pagkawala ng tiwala ng publiko. Para sa ikabubuti ng Sheriff's Office at ng mga taga Clinton County, dapat magbitiw agad sina Sheriff Kelly at Matron Kelly. Hanggang ngayon, hindi pa hayagang sumasagot sina Kelly sa mga paratang. May pagliliti sila ngayong Mayo para sa kasong pandaraya. Pero hindi pa malinaw kung magbabago ang petsa ngayon. Gusto ko itong pag-usapan. Ipinapakilala ko si dating Criminal Prosecutor Dan Shore na may bagong nobelang, The Open Bar, tungkol sa alegasyon ng maling gawain. Inaanyayahan ko kayong silipin ito. Salamat Dan sa oras mo. Eksperto ka talaga dito. Nangasiwa ka na ng investigasyon sa pandaraya noon. Kapag iniisip mo ang dalawang magkaibang paratang na ito, tama ba? Ano ang mga unang naiisip mo tungkol dito? Ang lakas ng kaso based sa nakita mo? At saka, may lusot pa ba? Diretsa lang ba ang mga kasong ito o pwedeng maging komplikado? Isa sa mga bagay ay talagang karaniwan ang pandaraya sa disability. Maraming tao ang nagsusumite ng reklamo kapag may injury at pagkatapos ay kumukuha sila ng benepisyo mula sa kanilang trabaho o employer. At marami na mga kaso kung saan nahuhuli ang mga tao na gumagawa ng matitinding ehersisyo o kagaya sa kasong ito, nakita siyang nagpapalit ng gulong at nagpa-parasailing at mga ganong bagay. Hindi ito kakaibang paratang. Sa tingin ko, ang tagal na nitong nangyayari, kaya mas grabe ang kaso. Nakakatuwa kasi nung nagsisimula ako bilang taga-usig, mahigit 25 taon na ang nakalipas, may mga investigador kaming sumusunod sa mga tao at tinutuklas ang ganitong panlilinlang. At ngayon, sa kasong ito at sa iba pa, basta na lang ipinopost ng mga tao sa social media. Naglalagay sila ng mga litrato ng sarili nila na gumagawa ng matitinding aktibidad o nagpapalit ng damit o mga ganung bagay. Marami na ngayong nahuhuli dahil sa sarili nilang online posts. May palusot ba na pwede mong sabihin na hindi mo kayang gawin ang ilang trabaho na naka-assign sa'yo? Binubuhat ko ang mga anak ko dahil wala akong magawa. At nag-ehersisyo ako dahil kailangan ko yun para sa rehabilitasyon. Kailangan kong magtrabaho at kailangan kong palakasin ang katawan ko. Di dyan ba nagiging komplikado ang mga bagay? Ang sinabi ng babae na hindi niya kayang gawin ay hindi tugma sa nakita nating ginagawa niya. Ibig kong sabihin, sinabi talaga niyang hindi siya makapagmaneho, pero nagmamaneho naman siya. Nakita at iniyulat na nagmaneho siya ng 100 milya sa isang biyahe at nagpalit ng gulong. Kaya hindi lang ito tungkol sa, hindi ko kayang gawin ang trabaho ko, pero kaya kong gawin ng ibang bagay. Kundi yung mga bagay na sinasabing ginagawa niya ay direktang sumasalungat sa sinabi niyang hindi niya kayang gawin. Ngayon, maaring sabihin na gumanda ang kalagayan ko sa paglipas ng mga taon kasi dekada ang pagitan mula sa pag-uulat hanggang sa maling gawain. Pwede mo sabihin gumaling ako at nakaya ko nang gawin ang mas marami. Walang duda ayon sa reklamo na ang sinabi niyang di niya kayang gawin at dahilan ng disability ay taliwas sa mga aktibidad na ginawa niya sa ilang taon.
Yung mga kaso na may kinalaman sa mga bayad sa komiseri, pinag-uusapan dito yung pagbabayad sa pamamagitan ng LLC o di umano'y direktang pagbabayad kay Ashley. Yun ba yung mga kaso na may paper trail at mas madaling patunayan? Oo, dahil ang hindi paglantad ng pag-aari o pinansyal na benepisyo na posibleng magdulot ng conflict of interest ay maaaring lumabag sa iba't ibang pulisya, proseso at batas. Una, hindi pagsisiwalat ng posibleng conflict of interest at posibleng pinansyal na benepisyo mula sa sariling trabaho habang nasa ahensya ng gobyerno. Malalaking paglabag ito. Nakita ko na sa mga investigasyon ko ng panlilinlang na may mga tao na may LLC na hindi isiniwalat ang mga may-ari at tinatago ito habang tumatanggap ng benepisyo. Kung ginagamit nila ang trabaho sa gobyerno para ilihis ang pera sa LLC na may pinansyal silang interes ng hindi isiniwalat, malalang paglabag yon. Ano ang posibleng paliwanag o depensa? Tandaan, inosente sila hanggat di napatunayan ang kasalanan at may karapatang magdepensa. Ano kaya ang inosente o walang mali siya na paliwanag para sa alinman dito? Pwede mo sabihin na di mo alam na kailangan yun isiwalat at hayagan mo namang sinabi kung ano ang pangalan ng LLC. Kadalasan may pampublikong record ang mga LLC kung saan makikita kung sino ang mga may-ari. Pwedeng sabihin ng iba na sinabi ko kung aling LLC yon at malinaw kung sino ang may-ari. Pero baka hindi lang nila isinapubliko mismo. Pwede mo sigurong sabihin yon, pero ang tamang gawin kung may kinikita kang pera dito ay aminin na ikaw ang may-ari ng kumpanyang tumatanggap ng pera sa commissary. Hindi nila ginawa yan dito. Sa tingin ko, kapag may pandaraya sa disability sa ilang taon, nababawasan ang kredibilidad ng nagsasabing inosente lang ang ibang posibleng pandaraya. Dahil posibleng may pattern ng panlilinlang sa loob ng maraming taon at nababawasan nito ang kredibilidad ng isang tao. Kaya kapag tiningnan ng record ng korte, makikita na sina Rich at Ashley Kelly ay parehong kinasuhan bilang mga kapwa-akusado. Kung totoo yun, ano masasabi mo doon? Kung mag-asawa sila, paano maapektuhan ng kaso? May isip mo ang mga bagay tulad ng pribilehiyo ng mag-asawa kung may epekto ba yun dito sa kahit anong paraan, kung sakaling magdesisyon ng isa na tumistigo. Pero iniisip ko rin, alam mo, mga kapwa-akusado dito. Tama. Kung pareho nilang alam at kasabot sa pandaraya habang nagtatrabaho sa gobyerno, dapat silang parehong akusado kung totoo ang paratang. Pagdating sa pribilehiyo ng mag-asawa, ang pinakamalaking pribilehiyo ay hindi ka maaring pilitin na magsalita sa korte tungkol sa mga pinag-usapan ninyo ng iyong asawa. Hindi mo pwedeng ipatawag ang isa at pilitin sabihin kung anong sinabi sa kanya ng asawa niya. Pero kriminal pa rin silang akusado, kaya may karapatan silang manahimik. Sa palagay ko, di naman gaanong mahalaga ang pribilehiyo ng mag-asawa dito. Pero kung may civil na kaso, di sila pwedeng pilitin magsalita tungkol sa sinabi ng asawa nila. Minsan, depende rin sa estado ng pagsasama nila. May mga kasong may kasunduan ang isang asawa at magpapatotoo laban sa kabiyak. Malinaw na, malamang ay nakakahiwalay na ang mag-asawa sa puntong yon. Pero nangyari na talaga yan sa mga kasong nakita ko. Sa pagkakaintindi ko, hindi pa rin sila umabot sa paglilitis sa unang kaso. Tapos may bagong paratan ng pandaraya sa benepisyo ng may kapansanan. Paano ba nagsasama-sama ang lahat ng ito? Lahat ng iba't ibang paratang na yan? Sa tingin ko, pinapalakas ng bawat isa ang iba pang bahagi ng kaso. Dahil kadalasan sa mga kasong pandaraya tulad ito, gusto mong ipakita ang isang pattern. Isang pattern ng panlilinlang, isang pattern ng hindi pagiging tapat. At kung mapapakita mo, gaya ng sinabi ko kanina, sa isang bahagi nito, yung tungkol sa disability, na may isang tao na nandaraya at hindi tapat at nagnanakaw ng pera mula sa kanilang disability payments, ipinapakita nitong maaring hindi ka panipaniwala ang tao sa paliwanag nila sa ibang bahagi tulad ng bayad sa commissary at kanilang LLC. Sa tingin ko, kung palagi kang humaharap sa parehong hukom o hurado at paulit-ulit nilang naririnig ang mga paratan ng panlilinlang, mas mababawasan ang tiwala nila sa iyo. Sinimulan mo ang panayam sa tanong kung ano ang inosenteng paliwanag. Mas mahirap ang paliwanag ng inosente kapag higit sa isa ang uri ng mali. Dahil kahit inosente ang isa, siguradong may tanong kung inosente rin ang iba. At alam mo, mahirap sabihin na napakaraming bagay ang maaring maipaliwanag ng inosente. Pero inosente sila hanggat hindi napatutunayang nagkasala. Kaya baka magawa nila yon. Nabanggit ko kanina na sa oras ng recording na ito, parang hindi pa sila nagbitiw. Kakaiba ba yon? Sa tingin ko, hindi yon kakaiba dahil madalas bahagi yon ng negosasyon sa isang plea bargain. Kung kukuha ka ng plea bargain, kadalasan kailangan mo magbitiw sa trabaho.
Kaya nagagamit ito sa negosasyon. Sa tingin ko, malaking pagkakamali ang magbitiw bago ang plea bargain dahil madalas itong ino-offer. Tatanggapin ko ang pinababang sentensya at mabibitiw na gusto rin nila. Kung mabibitiw ka, makukuha na ng gobyerno iyon nang hindi na kailangan makipagnegosasyon. Nang marinig mo ang di umano'y mga detalye na inilatag ng mga autoridad sa kasong ito, sa iyong karera, saan mo ito ilalagay? Ibig kong sabihin, kakaiba ba ito kumpara sa mga dati mong nakita? O kapareho lang ng mga naranasan mo noon? At muli, mga paratang pa lang ito pero iniisip ko, siguro mahirap para sa isang hurado tanggapin ang mga inilalatag dito. Iniisip mo kaya ng mga taong nasa pinagkakatiwalaang posisyon na gawin ito? Paano mo iahambing ang paratang na ito sa mga dati mong nakita? Bilang isang investigador ng palilinlang sa loob ng maraming taon, wala na talagang nakakagulat sa akin dito. Sa tingin ko, ang isang karaniwang hurado na hindi pa nakaranas ng ganito ay mas magugulat. Nandidire ako sa ganitong uri ng gawain. Kung totoo ito, pero marami na ako nakita nito sa karera ko. May mga tao na nakiklaim ng disability benefits kahit kaya pa nilang gumawa ng maraming physical na gawain. Pinapadaan nila ang pera sa isang LLC na hindi malinaw ang may-ari at tumatanggap sila ng pinansyal na benepisyo. Iyan ang mga uri ng bagay na madalas mangyari sa gobyerno. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo ng mga opisina ng Inspector General at mga katulad nito para magsiyasat at magkaroon ng pangangasiwa. Mahalaga ang mga ganitong kaso, hindi lang para mapanagot ang may sala, kundi magsilbing babala sa iba na nagbabalak magsampa ng walang basehang disability complaints. Maisip nila, baka hindi ko nagawin yon. Nakita ko na ang kasong ito sa balita. Nakita ko ito sa Law and Crime kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang taong nahuli. Kaya siguro dapat maging mas maingat ako. Sa tingin ko, nagsisilbi talaga itong babala. Sige, maraming dapat pag-isipan dito. Dan, lagi ako natutuwa kapag nakikita-kita. Salamat sa oras mo. Jesse, salamat sa pag-imbita sa akin. Ang saya mong kausap. Iyan lang muna para sa inyo dito sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa muli mga kaibigan.